Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galap shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no. Ayan po, ito na naman ang isa sa mga dapat ipaglaban o alamin ni Senadora Risa Hontiveros, ang isang pagkatao ng isang mayor sa Banban ho mga ka-action. Kasi tila yatang nagsisinungaling po ito ang isang mayor na ito. Marami po ang tanong ni Senadora, puro lang hindi niya matandaan. Para lang si Vice President Sara Duterte, no comment. Ang sa kanya naman, hindi ko matandaan. Sus Maria Josep, pagkatao mo yan, hindi mo matandaan. At ito pa mga ka-action, ang pinakamalaking tanong. 17 years old na siya, pero saka pa lang siya kukuha ng birth certificate. Hindi ba pwedeng pagpanganak mo, may birth certificate ka na agad? Sus Maria Josep. Ito po mga ka-action, ginigisa itong isang mayor na ito. Dapat talaga ito baka mamaya isa itong pakawala, no? Mahirap na magtiwala sa mga ganitong mga ka-action, no? Panoorin po natin ito. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. So saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Okay, medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan. Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please inform us during the hearing. At bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? Sa pagkaalam po kasi namin, and I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung informasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin, sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. Still, out of more than curiosity, saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling 2 taon niya sa high school, for health reasons, hinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, kailangan license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So, teacher nyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Meron din po akong teacher po, Your Honor. So, saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan po. Ang maalala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. If you could submit to the committee yung pangalan ng teacher ninyo, and during the hearing, ma-recall pa rin at masabi sa amin sino yung homeschool provider ninyo. Your Honor, ang teacher ko po si Teacher Rubilin. Teacher Rubilin. Opo. Saan naman, pagkatapos ng homeschooling, kung nakuha po yung grades nyo sa homeschool provider, tulad nung ginawa namin nung aking anak, para makapag-high school naman siya, saan naman po kayo nag-high school?
Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy hindi na po ako nakapag-high school at college po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasa loob po kami ng farm. Okay, pero nagtapos kayo ng high school. Ang binigay lang po sa amin po na pinaka-libro po is si Teacher Rubilin na po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, siya po yung nagtuturo po sa akin. Kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubilin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po, si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may, kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na earn nyo yung competencies sa high school? Your Honor, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Okay, medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang young person noon, no, may karapatan kayo sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon, pati yung katibayan nung nakamit ninyong edukasyon. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin si Senadora Risa at ang mga sagot ni Mayor ho mga ka-action. Napaka-questionable naman po at hindi naman makatotohanan na lagi na lang siyang walang natatandaan ho mga ka-action. Di ba? Alam naman po natin na kumakalat na po dito ang mga Chinese dito sa Pilipinas, sa iba't ibang panig ng Pilipinas ho mga ka-action. Kaya marapat lamang na questionin po ang pagkatao ng mayor na yan. Malay ho natin, di ba? Hindi ho tayo na magbibigay ng mga kumpiyansa. Alam naman po natin itong mga Chinese na ito, talagang hindi ho tayo nire-respeto. Parang may tuturing ho natin sila na mga traidor na mga klaseng tao. Di ba? Kaya marapat lamang yan na iimbestigahan ni Senadora, no? Halatang-halata naman ang mga sagot ni Mayor, parang mabalihasa siya sa kanyang mga galaw, tila ba na mahalata natin na nagsisinungaling ho siya mga kasyon. Hindi po siya nagsasabi ng totoo. Imposible naman na hindi niya alam ang bawat katanungan. Diyos ko po. Di ba? Kayo mga kasyon, maniwala po ba kayo? So, alam naman po natin ang palaging inaano ni Senadora is ang seguridad ng bayan. Kaya kung ano man ang mga laban ni Senadora, dapat nating suportahan. Alam naman po natin na mga mabibigat na mga tao ang iniimbestigahan ni Senadora Risa. Kaya kung wala man siya kakampi sa Senado, tayo na taong bayan na naniniwala sa kanya, tayo ang kakampi niya. Okay? So, yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.